Hello sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng tumatangkilik at nakikinig sa inyong channel. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ninya, taga Cebu. Di ko nababanggitin yung eksaktong lugar namin dahil dito rin mismo nangyari yung kababalaghan sa akin nung bata pa. Nung nasa elementary pa lang ako, ay madalas kaming maglaro ng mga pinsan at kapitbahay naming mga bata noon sa bakanting lote na malapit lang din sa amin. Wala pa gaanong kabahayan noon at iilan pa lang ang magkakapit-bahay. Malawak ang bakanting lote na ngayon ay isa ng subdivision. At dahil nga wala naman gaanong nadadaang sasakyan sa amin noon, ay malaya kami naglalaro kahit nasa kalsada. Pero sa unahan ng kalye namin ay merong kalsadang main road na kung tawagin. Nadadaanan na ito ng mga sasakyan at kahit na ng mga malalaking sasakyan. Nakakrus ang daang yon o intersection. Ibig sabihin, may daang pa north-south at east-west. Kaya prone talaga sa aksidente. Palagi kaming pinagsasabihan na iwasan namin maglaro o magpunta doon dahil nga sa delikado ang daan. Pero dahil nga mga bata pa, ay na-curious kami kung bakit kami pinagbabawalan. Hindi naman kami naglalaro doon, pero nagpupunta kami para lang magmasid-masid ng mga dumadaang kotse. Paggabi naman ay wala na gaanong dumadaan doon. Kaya minsan isang gabi, mga bandang 7:00 siguro, ay nagpasya kaming mga kalaro ko na mamasyal-masyal doon. May burol noon sa isang kapitbahay at andoon ang mga magulang namin, kaya naatakas kami noon. Sabi namin ay saglit lang kami. May nakapagsabi kasi sa amin na maganda ang tanawin doon kapag gabi. Medyo mataas kasi ang bahaging yon, kaya kitang-kita ang magagandang ilaw ng lungsod, lalo na at magpapasko na noong mga panahon na yon. Habang nakatambay kami sa isang waiting shed sa kanto kung saan kita doon ang krus na daan at ang mga nagagandahang ilaw ng lungsod, ay bumuhos ang malakas na ulan. Siksikan kami sa shed. Naatutok ang tingin ko sa daan nang may biglang tumawid. Sakto namang may paparating noon na sasakyan, kaya napatayo ako at napasigaw. Mababangga kasi yung tatawid. Pero ganoon na lang yung gulat ko na parang tumagos lang yung sasakyan dito. Biglang nawala sa paningin ko yung tumawid. Tinanong ko sila kung nakita ba nila yung tumawid. Wala raw silang napuna at malakas kasi ang ulan. Sino naman daw ang tatawid doon sa daan? Di mababasa lang siya. Napaisip ako na baka imagination lang yung nakita, pero hindi yun mawala sa isip ko. Habang nagpapatila kami ng ulan ay may naisip na kalokohan yung mga kasama ko. Magtawag raw kami ng mga espiritu. Di ba daw marami ang namatay sa krus na daan na yon? Ilan na rin ang nadisgrasya at nabangga doon na nauwi sa kamatayan. Kaya siguro sinasabi nilang maraming nagpaparamdam doon sa lugar. Sa sinabi nito ay agad akong kinilabutan. Naalala ko yung nakita ko na parang tumagos lang. Baka nga multo na yon. Pero hindi ko na kinuwento dahil wala naman sa kanila ang nakakita. Tumahimik na lang ako noon at hindi na sumali sa kanila. Patila na ang ulan at niyaya ko na silang umuwi. Pero tatapusin daw nila ang pagtatawag. Parang kalokohan lang naman yon dahil wala naman silang ginamit na pantawag kuno sa kaluluwa. Wala namang nangyari kaya umuwi na kami. Pero kinabukasan ay may nabalitaan kaming nadisgrasya na naman sa krus na daan. May tumawid daw na nabangga at may nadisgrasyang motor dahil dumulas sa kalsada. Pareho daw namatay yung nabangga at yung driver ng motor. Sobrang nakakakilabot lang isipin na pag-alis namin ay saka naman nangyari yung ganon. Nagkwento pa itong kalaro namin na nung pauwi na raw kami, parang may naasunod daw sa amin na isang usok. Pawala-wala raw yun. Panaylingon daw niya nun sa pag-aakalang may nagsiga o may naninigarilyo lang. Kaso, imposible daw na ganon yung usok na parang nagkorting tao na. Hindi naman namin siya pinaniwalaan nun. Kinagabihan, Sir Bob, ay umulan ulit ng malakas. Hindi na kami nakalabas nun. Naatulog ako ng maaga.
Pero nagising ako dahil parang may tumatawag sa akin. Pagsilip ko sa bintana ay nakita ko ang kalaro ko na tinatawag niya ako. Kinakawayan at parang pinapasunod sa kanya. Nagmadali naman akong lumabas ng kwarto at sinundan siya kahit na inaantok na ako noon. Na-curious ako kung ano ba yung titingnan namin. Papunta kami noon sa krus na daan. Nauuna pa siyang maglakad sa akin. Humihikab-hikab ba nga ako dahil sa antok. Hindi na ito kumikibo o nagsasalita. Panitanong ko sa kanya noon kung saan ba kami pupunta. Huminto kami sa pinakagitna ng daan. Di naman kami noon masasagi ng sasakyan. Maya-maya ay napansin kong wala na siya at mag-isa na lang ako doon. Napahinga ako ng malalim dahil para akong nagising noon sa malalim ding panaginip. Hinanap ko yung kaibigan ko pero wala na siya. Uuwi na sana ako nang marinig ko ang paggitgit ng gulong at ang malakas na pagpreno. Ganoon na lang ang takot ko nang makita kong minabangga ng babae at may natumba na ring motor sa may unahan. Kitang-kita ko noon yung nadurog na binti at ulo ng babaeng nabangga. Halos masuka-suka ako noon sa pangingilabot. Isa lang ang pinagtaka ko. Sobrang lakas ng ulan pero parang hindi ako nababasa. Ilang sandali lang ay narinig ko ang boses ni Mama na ginigising ako. Napamulat ako noon na parang naiiyak. Panaginip lang pala ang lahat pero parang totoo. Yung mga nadisgrasya ng nakaraang gabi ay muling napanaginipan ko. Yun lang at parang nasaksihan ko talaga ang nangyari. Buong araw akong wala sa sarili. Gulong-gulo ako kung anong meron doon sa krus na daan na sa tuwing umuulan ay nananaginip na lang ako ng masama. At kadalasan nun ay nakikita ko ang mga sakunang nangyari doon. Hindi naman siya premonition dahil nangyari na ang mga napanaginipan ko. Minsan naman ay umuulit lang. Di kaya ay may kinalaman doon yung nilaro nila o yung multong nakita ko. Hindi ko rin maintindihan. Kaya simula nun, hindi na ako tumatambay doon dahil sa panaginip ko ay marami nang ang mga kaluluwang hindi matahimik. Kalaunan naman, habang tumatanda ako, ay nawala na yung mga ganong panaginip ko. Pero minsan, lalo kapag umuulan, ay naaalala ko pa rin sila. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento ko. Thank you at God bless. Magandang araw sa inyo Sir Bob at sa lahat ng mga nakikinig. Siguro itong kwentong ilalahad ko sa inyo ay isa sa pinaka-nakakatakot na naranasan ko sa tanang buhay ko. Itagoy na lang ako sa pangalang Gia. Nang magsimula akong magtrabaho dito sa lungsod ng Iloilo, ay humiwalay na ako ng tirahan sa mga magulang ko. Isang apartel ang tirahan ko ng ilang taon din. May ilan din ako naging kasundong kalapit kwarto nun. Noong bago pa lang ako, ay may narinig akong usap-usapan na may nagmumultong araw sa gusali namin. Meron daw mismo sa hallway at meron din nagpapakita sa rooftop kung saan nagsasampay ang karamihan ng mga naninirahan doon. Madalas daw nagpapakita o nagpaparamdam ang nasa rooftop kapag umuulan. Sa isip ko noon, isang malaking kalokohan lang. Pati multo ay mamimili ng panahon ng pagpapakita nito. Ibig sabihin kapag tag-init ay tahimik lang ito, pero pag tag-ulan ay hindi ito matahimik. Natatawa na lang ako nung una. July 2016 noon nang umulan ng malakas habang pauwi ako galing trabaho. Hindi man lang ako nakadala ng payong noon, kaya nabasa talaga ako ng todo. At ayokong naiiwang basa ang damit ko, lalo na yung uniform ko sa trabaho. Baka magkaroon ng mantsa o mahawaan ng ibang kulay, kaya nilabhan ko agad. Hindi ako naglalaban nun dahil nakakahassle. Pinapalondry ko yung mga damit ko, kaya masasabi kong first time ko maakyat yung rooftop na yon. That time, ay kailangan ko talagang sundin ng laba ang mga nabasa kong suot.
Mag-aalas 10 na yata yon dahil late naman palagi ang labas ko. At dahil tinawanan ko lang naman ang kwento nila tungkol sa rooftop, ay wala sa isip ko yon nang umakyat sa rooftop para magsampay. Tapos, never kong in-expect, Sir Bob, na isa yon sa mga araw o gabi na makakaranas ako ng kababalaghan. Sabi nga nila, sa buhay natin, minsan talaga ay makakaranas tayo ng kakaiba. At tingin ko, yun na yung moment na yon. Habang isa-isa kong sinasampay ang mga labahin, bigla na lang ako nakarinig ng humihikbi. Napatingin pa ako sa paligid. Wala naman akong kasama sa rooftop noon at di ko naman agad maririnig yung iyak na yon mula sa kwarto nila dahil sementado ang rooftop. Naisara ko pa nga yung pinto. So ang sabi ko, saan manggagaling yung hikbi o iyak na yon gayong malakas din ang buhos ng ulan? Dinedma ko na lang. Nang babalik na sana ako sa baba, parang naramdaman ko na lang na may dumaan sa likuran ko. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa batok. Ramdam ko kasi na may tao sa likod ko. Pero alam ko din na wala akong kasama noong mga oras na yon. Ang sabi ko pa nga ay hindi ako lilingon. Pero nanginig yung mga kamay ko noon na hahawak ng doorknob ng pinto. Kahit yung tuhod ko, nanlalambot na rin. Naramdaman ko sa batok ko na parang may nakatingin sa akin. Bigla na lang na parang may huminga sa batok ko o sa may bandang tenga. That was the moment I knew I fucked up. Yan talaga yung linya ko noon nang bigla akong lumingon. Yung tili ko parang naiwan sa lalamunan ko. Nakailang subok pa ako pero walang boses na lumabas. Kitang-kita ko na may isang babaeng nakaputi na basang-basa ng ulan. Yung buhok nito ay sobrang haba na nakatakip sa muka. Napaatras ako at napautal at sinabi na hindi nakakatawa yung biro nila. Yan yung unang pumasok sa isip ko na may nantitrip sa akin dahil alam nila na hindi ako naniniwala sa mga multo na yan. Pero napatunayan kong multo nga ang nakita ko dahil pagkurap ko ay wala na ito sa harapan ko. Hinanap ko pa nga sa buong rooftop at alam kong parang tanga din dahil nagpaulan pa ako. Sabi ko, oras na para makita ko ang may gawa nun at ihuhulog ko talaga. Pero syempre biro lang yon. Kaso, wala talagang tao bukod sa akin. Kaya naman napakaripas na ako ng takbo papunta ng unit ko. Muntikan pa nga akong madulas sa sobrang pagmamadali ko. Hindi ako pinatulog ng takot na yon. Parang nakikita ko kung saang parte ng kwarto ko yung babae. Nanginginig pa nga yung iyak nun. Mag-uumaga na nang makatulog ako. Buti at tanghali pa naman yung pasok ko nun. Ang himbing na tulog ko, lalo na at walang humpay ang pagbuhos ng ulan. Nagising na lang ako nun dahil parang may naamasid sa akin. Madilim pa rin yung kwarto dahil sa kortinang nakatabing sa bintana. Pagdilat ko, para akong aatakihin sa puso. May nakatayong tao sa may sulok ng kwarto. Napabangon ako bigla. Daig ko pa nga yung naanimpungatan sa pagkataranta. Pagbangon ko ay wala naman yon. Paulit-ulit ako nagtanong kung sino yon at kung bakit nasa loob yon ng kwarto ko. Malinaw kong nakita yung figura ng babaeng nakatayo sa sulok. Tapos bigla na lang naglaho. Nagmadali akong naligo noon at pumasok ng trabaho. Hindi na muna ako umuwi ng apartel. Umuwi ako sa bahay ng mga magulang ko. Mga 2 gabi din ako nakituloy doon pero nahirapan ako kasi malayo ang biyahe at gabing-gabi na ako kung makarating doon. Kaya kahit nangingilabot pa ay bumalik ako sa apartel. Hindi ko lang matiis noon na magkwento sa isang malapit na rin sa aking katabing unit. Ang sabi lang niya sa akin ay huwag kong pansinin at magdasal. Kung gusto ko raw na magtagal sa unit ko ay magdasal ako at huwag pakitaan ng multo na yon. Kapag tag-ulan daw talaga, nagpapakita ang multo sa rooftop. Proven at tested na raw yon. Pagbibiro pa niya. Sinabi nilang yung babaeng nadulas at nabagok daw sa rooftop ang maaari nagmumulto. Biglaan nga raw ang pagkamatay nito.
Estudyante raw yon sa college at graduating na. Malakas daw ang ulan at nagtatanggal ng sinampay. Sa sobrang dulas daw ng sahig nun ay na out of balance. Hindi nakahawak at tumama daw yung ulo sa kanto ng bakal. Maraming dugo daw yung nawala at nauwi sa hemorrhage. Doon naman daw sa ibang nagpaparamdam, mailan daw na nagbigti sa kwarto at meron ding namatay sa karamdaman. Kumbaga, dasal lang daw talaga ang pwedeng maging sandata kapag nagpaparamdam ang mga ito. Noong mga panahon na yon, hindi pa naman ako madasalin. Pero true enough, dahil sa dalas ng pagdarasal ko, ay unti-unti nang nawala yung pagpaparamdam. Ipinagdarasal ko rin kasi ang mga kaluluwa nila na sana ay matahimik na rin sila. Hello po sa inyo, Sir Bob. Itong kwentong ilalahad ko ay nangyari dito sa lugar namin matagal na panahon ng nakaraan. Ako si Dina, 50 years old na ngayon. Kami ng anak ko na listener nyo rin ang nagtulong para isulat itong kwentong experience ko. Taga Baguio ako. Naging libangan na nga namin ang makinig sa mga kwento nyo at iba pang mga kwentong katatakutan. Natutuwa nga ako kapag may naririnig akong kwento tungkol sa Baguio. Naisip ko na pwede rin pa nang magbahagi sa inyo nitong karanasan ng pamilya namin na maaaring sa paglipas ng panahon ay mapapainggan din ng magiging apo ko. Ang pangyayaring ito ay habang buhay nang nakatatak sa isip ko. Nagbigay ng trauma at bangungot sa aming naninirahan malapit sa mga nadaanan ng landslide. Taong 1990. Bata-bata pa ako noon, nasa 3rd year high school, nang magkaroon ng landslide dito sa lugar namin. Simula ng hapon, dumaan ng gabi, inabot ng umaga ay walang tigil ang pagbuhos ng malakas na ulan. Abot na ang kaba ng mag-anak namin noon dahil alam naming hindi magandang senyales ang walang tigil na pagbuhos ng ulan. Ramdam namin na magkakaroon talaga ng landslide. At hindi nga kami nagkamali. Magmamadaling araw noon ay nagkaroon ng ilang segundong paglindol at sumunod noon, naarinig naman kami ng malakas na pagguho ng lupa mula sa bundok. Ang plano naming paglisan ng bahay ay naudlot dahil nga tuluyan ng bumagsak yung lupa sa lugar namin. Nagiiyakan na nga kami noon sa takot at kaba na madaganan o maiagos na rin pababa ang bahay namin. Pero sa awa ng Diyos ay hindi ito nabagsakan ng lupa. Sa kabila nun ay nagdalamhati naman kami. Nang makita namin na ang ilang bahay sa di kalayuan ay hindi na namin matanaw, kundi isang napaalaking tumpok ng putik ang nabungaran namin. Napalahaw kami noon ng iyak sa sobrang awa sa nadaganan ng lupa. May narinig din kami mga pag-iyak na di namin alam kung saan nagmumula. Ayoko nang balikan yung masakit na alaalang yon. Pero gusto ko ring ipaabot sa mga nakikinig na pagkatapos ng trahedyang yon ay ang katakot-takot din na pagpaparamdam sa lugar namin. Halos gabi-gabi ay nakakarinig kami ng pag-iyak. Mula sa bata, matatanda at kung kanino man nanggagaling ay hindi namin alam. Basta nakakaawang nakakahilakbot dahil alam mong hindi na buhay ng mga tao ang nadidinig mo. Nagkwento ang kuya ko noon nang minsang lumabas daw siya ng gabi ay may nakita siyang nakatayo doon mismo sa lupang bumagsak. Alam niyang delikado yon, kaya sinigawan niya raw na umalis ito doon. Pero bigla na lang daw naglaho yon. May mga gabi din na kapag malakas ang ulan ay makakarinig kami ng nagiiyakan. Sunod nun ay umaalulong ang mga aso. Nakakadurog ng puso yung iyak ng bata. Yung biglang pagsigaw ng tulong na nanggigising sa mahimbing mong tulog. Hindi ko mailarawan ang nararamdaman ko ng mga panahon na yon. Kung takot ba, pagkaawa, o nagigilty dahil wala kaming nagawa, samantalang kami ang ligtas. Hanggang nga sa pagtanda ko ay daladala ko yung guilt na yon, na sana man lang ay may nagawa ako. Sumunod na taon nun
1991 ay lumipat na kami ng bahay. Hindi namin nakayanan yung nararamdamang kaba tuwing umuulan ng malakas. Ayaw na naming maulit pa ang nangyari at hindi rin namin sigurado kung sa susunod ba ay makakaligtas pa rin kami dun sa area na yon. At higit sa lahat, hindi na rin namin makayanan ang mga pagpaparamdam. Habang nadidinig namin ang iyak ng mga nagdadalamhating kaluluwa, ay parang dinudurog din ang mga puso namin. Sobrang sakit sa pakiramdam, lalo na kapag naalala ko yung mga batang dating nakatira doon. Ang tanging naitulong na lang namin noong mga oras na yon ay ang ipagdasal ang mga kaluluwa nila na sana ay matagpuan na nila ang liwanag at kapayapaan. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento ko. Sana ay mabasa nyo at marinig namin itong kwento sa channel mo. Pagpalain pa sana kayo. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners. Tawagin niyo na lang akong June, taga La Union. Buwan ng Agosto na mangyari ang karanasang ito. Kasama ko yung kaibigan kong si Janet at nanggaling kami noon sa bahay ng isa rin naming kaibigan na nagdaos ng kanyang kaarawan. Madaling araw na kaming nakauwi at wala na gaanong nagbabiyahing sasakyan noon. Kaya naglakad-lakad muna kami hanggang sa sakayan ng tricycle. Wala pa rin nakaparada doon, kaya naghintay na lang muna kami. Nang biglang umambon, kaya sinabi ko sa kanya na maghanap muna ng masisilungan. Wala kasing shed o ibang masisilungan sa lugar na yon, kaya naglakad ulit kami. Palakas na ng palakas ang ulan, kaya nagmamadali na kaming maglakad noon. Takbo na nga ang ginawa namin, hanggang sa maarating sa isang waiting shed sa plaza. Lumakas na talaga yung ulan at medyo nabasa na rin kami. Pareho pa kaming nakainom at antok nun. Pero sa kamalas-malasan ay wala kaming masakyan. Nagsiuwian na rin noon ang ibang mga bisita na may mga sasakyan. Laking pagsisisi nga namin na hindi pa kami nakisabay. Lalo pang lumakas ang ulan at hindi na namin alam kung susugod ba kami o maghihintay na lang kaming tumila yon. Mag-aalas 3 na kasi ng madaling araw yon. Sinabi ni Janet na simulan na naming maglakad at bahala nang mabasa ng ulan. Habang naglalakad kami ay nakikiramdam ako. Nang dumating kami kasi sa madilim na parte ng daan ay parang may nakasunod sa amin. Pinabilisan ko kay Janet ang paglalakad. Nakahawak ako noon sa braso niya. Maya-maya, nakarinig kami ng parang may umaangil sa likuran namin. Paglingon ko, isang malaking aso. Nag-iilaw ang mga mata na parang kulay orange pa nga. Nang ilawan ko ng cellphone, nakita kong sobrang itim ng balahibo nun at yung bibig medyo mahaba na malaki. Naglalaway pa ito. Inakala kong asong ulol kaya nataranta ako. Si Janet nun ay gusto nang tumakbo pero pinigilan ko siya dahil baka lalong maalarma yung aso. Sa lakas ng ulan ay baka madapa o madulas pa kami. Pero bigla ko rin naisip na ang mga ulol na aso takot mabasa. Mahina akong sinabi kay Janet na hindi yun nauulol. Pero bakit daw naglalaway? Hindi ko rin alam ang isasagot. Isa pang nagpabahala sa akin ay sobrang laki ng aso. Kaya sumagi sa isip ko na baka aswang yon. Sinabi ko kay Janet na baka nga aswang at kanina pa kami sinusundan. Sabi niya ay tumakbo na kami, sabay hila sa akin nun. Wala na rin akong pakialam kung madapa o madulas ako. Ang importante ay matakasan namin yon. Napalingon ako saglit at napansin kong wala ng asong sumusunod sa amin. Huminto ako dahil sa sobrang hingal. Sinabi ko sa kanya na hindi naman sumusunod. Natawa pa ako dahil para na kaming mga basang sisiw. Pero ganoon na lang ang hilakbot ko noon nang mapatingin ako sa may unahan ng dinadaanan namin. Medyo nanlalabo pa nga yung mga mata ko dahil sa basang-basa ng ulan ang muka. Madilim pa naman sa bahaging yon,
Pero naaaninag ko ang nagliliwanag na parang apoy na pares ng mga mata. Andoon na sa unahan namin yung aso. Bigla kaming napahinto. Alam kong takot na takot na rin si Janet. Naiinis na rin ako sa sarili kung bakit hindi agad kami umuwi ng maaga. Kaya nasa kalsada kami ng alanganing oras at basa pa ng ulan. At ng mga oras na yon, parang may nagbabanta pang lumapa sa amin. Wala kaming magawa kundi ang tumakbo pabalik. Sinabi ko sa kanya na huwag lumingon. Takbo kami noon pabalik ng waiting shed sa plaza. Hingal na hingal at naiiyak na ako. Si Janet ay napayuko na sa sulok ng shed at medyo nanginginig. Wala pa ring dumadaang sasakyan dahil sa lakas ng ulan. Kaya doon na lang sa waiting shed namin binalak na magpaumaga. Nagte-text na rin kami noon sa kaibigan naming nag-birthday pero hindi ito nagre-reply. Pasalamat na rin kami noon dahil hindi na kami sinundan ng aso. Medyo maliwanag na kasi sa shed na yon, kaya siguro ay hindi na yon sumunod. Pero yun ang akala ko, Sir Bob. Maya-maya lang ay minakita kami naglalakad na isang babae. Hindi nito alintana ang malakas na ulan. Naglalakad ito na parang walang nakikita o nararamdaman. Bigla lang din itong sumulpot sa harapan namin. Tatawagin sana yon ni Janet pero pinigilan ko siya. Ang creepy kasi ng datingan ng ale. Unang pumasok sa isip ko ay baka baliw yon at baka kung ano pang gawin sa amin. Pero hindi ko inaasahan na sa tanang buhay ko makakakita ako ng ganon. Habang naglalakad yung babae ay sinundan namin ito ng tingin. Medyo naging malikot ang galawan nito. Akala namin ay kung napaano na. Pero sa isang iglap, Sir Bob, hindi na tao yung nakita namin, kundi isang malaking aso na nakahinto at unti-unting lumilingon sa amin. Sinabi ko kay Janet na hindi na maganda yung nangyayari. Hindi na kami tinatantanan ng aso na yon. Magkasama kami sa boarding house noong mga panahon na yon. Iisa din yung pinapasukan naming trabaho at wala kaming mahinga ng tulong dahil malayo ang pamilya namin. Sinubukan kong tawagan yung kaibigan naming nag-birthday. Ilang beses pa nag-ring yon bago ito sumagot. Nanginginig na nga yung mga kamay at boses ko noon at pilit kong sinabi sa kanya na ipasundo kami. Nauutal ko pang sinabi sa kanya na may aswang. Hindi ko alam kung nananakot lang yon o balak talaga kaming lapain o saktan. Pero hindi kami nilulubayan hanggang sa dumating yung kaibigan namin sakay ng kotse. Doon biglang nawala yung nilalang na yon. Doon na kami nagpalipas ng ilang oras sa kanila. Hindi na kami nakatulog kahit sobrang pagod at andok na kami ni Janet. Ikinuwento namin yung nangyari. Sabi nga nung kaibigan namin, dapat daw na hindi na kami umuwi at doon na lang nagpalipas ng gabi sa kanila. Hindi naman kasi namin inaasahan na wala kaming masasakyan at biglang buhos pa ng malakas na ulan. Ang sabi nila, ganun daw talaga kapag masama ang panahon. Sadyang may gumagala daw na ganung nilalang sa lugar nila. Di naman daw nila inaasahang pati kami ay mapapakitaan. Nagising noon yung nanay niya at tinanong kung bakit hindi pa kami nakauwi. Kaya kinuwento din namin sa kanya yung naranasan namin. Nagulat kami noon nang sinabi ng nanay niya na may napansin daw itong isang babae na padaan-daan sa labasan nila. Naatingin daw yun sa amin habang nagiinuman kami. Bigla rin daw yun nawala. Pero nang lumalim ang gabi at nagliligpit na raw siya ng lamesa, muli daw niyang napansin sa labas yung babae. Lalapitan na raw sana para tanungin kung may kailangan yon. Pero paglabas daw niya ng bahay ay wala na ito. Kinilabutan na talaga ako sa mga kinuwento nito. Hindi raw nito inaasahan na baka aswang nga yun. Kung alam lang niya ay pinigilan na niya kaming umuwi. Tiningnan pa niya si Janet. Nagulat kami sa sinabi niya at napatingin ako noon sa kanya. Parang wala siyang alam pero sinabi niya na dili na raw siya ng 2 buwan. Irregular naman daw yung dalaw niya kaya hindi niya naisip na nagdadalang tao na raw siya.
Agad kaming naniwala noon sa nanay ng kaibigan namin dahil nagpapaanak din ito. Isang kumadrona. At baka raw kaya kami sinusundan ng aswang na yon dahil naamoy nito ang pagbubuntis ni Janet. Paulit-ulit akong napamura sa isip. Buti na lang talaga at hindi niya kami nilapa, lalo na yung kaibigan ko. Binalingan ko siya noon. Namutla siya bigla sa sinabi ng nanay ng kaibigan namin. Pinakita niya sa akin yung maliit na tela na nakapaloob sa pouch niya. May laman kasi yung iba't ibang ugat. May luya, bala at kung ano-ano pang pangontra. Simula raw pagkabata ay daladala niya yon. Palagi rin daw siyang nababati ng mga elemento noon sa kanyang probinsya, kaya hindi na niya hiniwalay sa katawan niya yon. Kaya naman daw pala hindi kami malapitan ng nilalang, sabi ng nanay ng kaibigan namin. May proteksyon pala si Janet. Nakahinga kami ng maluwag, lalo na nang mapansin naming nagliliwanag na at tumila na rin yung ulan. Yun na rin ang una at huling beses namin nakita yung aso at babae na yon. Naging maayos din naman ang pagbubuntis ni Janet at ang pagsilang ng inaanak ko na ngayon ay nasa 10 years old na. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento ko. Maraming salamat sa inyong oras